Kabanata 2141. Pagkatapos niyang magsalita, bigla niyang naramdaman ang aura ni Severin, dahilan para bahagyang lumaki ang kanyang mga mata at bamuka ang bibig niya sa gulat. Siya iyon. Siya talaga iyon. Akala niya noong una ay may isang panlabas na elder na nakagawa ng breakthrough, kaya laking gulat niya nang matuklasan niyang si Severin pala ang nakagawa nito. Sa pagkakaalam niya, kamakailan lamang ay kaka-breakthrough pa lang ni Severin sa antas na level 9 Supreme Saint, kaya hindi man lang niya ito isinama sa kanyang mga iniisip. Kahit pagaano ka-misteryoso ang talento ni Severin, imposible pa rin sanang makatawid siya agad sa Paragon dahil ang bottleneck sa pagitan ng level 9 Supreme Saint at Paragon ay napakalaki at halos hindi masukat. Dahil dito, hindi niya naisip si Severin kanina. Ngunit nang malaman niyang siya pala yun, labis ang kanyang pagkabigla hanggang sa hindi na niya namalayan na nagsisimula ng masunog ang alchemical peel sa loob ng furnace. Hindi na niya inintindi ang furnace na naglalabas ng itim na usok. Tumayo siya at mabilis na lumipad patungong Pearlite Island. Hindi lamang sina Daniela at Miles ang mga Peakmaster na nabigla. Ang Peakmaster ng 8th Mountain na si Rowan ay labis ding nataranta hanggang sa makalimutan niyang pinipino niya ang isang spiritual treasure, na nauwi sa pagkasira nito. Ang Peakmaster ng 9th Mountain na si Laika Mineta ay sumasagot noon ng mga tanong tungkol sa cultivation mula sa kanyang mga disipulo nang bigla siyang tumayo at tumingin sa direksyon ng Pearlite Island. Ang 5th Mountain, 4th Mountain, 3rd Mountain at ang iba pa, lahat ng Peakmaster ng siyam na bundok ng sekta ay nakaramdam ng pagkabalisa matapos maramdaman ang aura ni Severin. Lahat sila ay nagtungo patungong Pearlite Island. Ang lahat ng mga disipulo sa sekta ay natulala rin. Ang aura ay parang isang mabangis at ligaw na halimaw, na pilit ginising ang hindi mabilang na mga disipulo na nagsasanay sa seclusion. Sa simula, naiinis ang mga disipulo dahil sa biglaang paggising sa kanila. Ngunit ang iniis ay napalitan ng matinding gulat nang malaman nilang si Severin ay nakagawa na ng breakthrough patungo sa Paragon. Matagal bago sila tuluyang natauhan. Nag-breakthrough na ba si Severin sa Paragon? Grabe, hindi ba kamakailan lang ay nag-breakthrough pa lang siya sa level 9 Supreme Saint? Paano posible na muli na naman siyang makagawa ng breakthrough sa napakaikling panahon? Mas lalo akong naniniwala na hindi siya tao. Kung hindi, paano siya magiging ganito kalakas at kahanga-hanga? Masaya na ako kung kalahati lang ng talento ni Severin ang mapunta sa akin. Kasabay nito, si Oscar na noon ay nangangasiwa sa mga gawain ng sekta sa main hall ay bahagyang nagulat nang maramdaman niya ang aura ng breakthrough ni Severin. Mukhang nakapag-breakthrough na ang batang iyon patungo sa Paragon bago pa man ang sect tournament. Matagal ng palihim na inoobserbahan ni Oscar si Severin at inaabangan ang kanyang breakthrough patungo sa Paragon mula nang sumali ito sa sekta. Umaasa siyang masaksihan mismo ang paglago ni Severin. Tutal, hinarap niya ang matinding pagtutol nang sirain niya ang nakagawian at italaga si Severin bilang ika-6 na core disciple. Kahit bihira siyang magpakita sa harap ni Severin, hindi ibig sabihin noon ay hindi niya sinusubaybayan ang progreso ng pagsasanay nito. Naalala niya na 2 buwan pa lamang ang nakalipas mula nang mag-breakthrough si Severin sa level 9 Supreme Saint, kaya paano siya hindi magugulat na ngayon ay umabot na ito sa Paragon sa isang napakabihirang tagumpay. Ipinatong ni Oscar ang kanyang tingin sa direksyon ng Pearlite Island na may ngiti ng puno ng ginhawa. Mukhang tama ang taong pinili ko. Maaaring makabalik na ako sa Gronde 1 Sacred Land ngayong taon dahil mayroon ng Celeste ang sekta, ang reinkarnasyon ng sinaunang kapangyarihan, at si Severin, ang halimaw. Parehong taglay nina Celeste at Severin ang napakalakas na kapangyarihan na walang kapantay sa buong South Sky. Kahit sa isang lugar tulad ng Gronde 1 Sacred Land na punong-puno ng mga henyo, tiyak na mamumukod-tangi pa rin sila. Sa katunayan, posible pang ang magkaroon sila ng pagkakataong makipagkompetensya para sa Saint Sequence. Sa pag-iisip nito, casual na inilabas ni Oscar mula sa kanyang bulsa ang isang alchemical peel na naglalabas ng matinding halimuyak ng medisina, at sinabi niya sa disipulo na nakatalaga sa labas ng pinto na ihatid ito sa Pearlite Island at tiyaking mapupunta ito kay Severin. Agad na tumango ang disipulo at sumagot ng may paggalang.
Pagkatapos noon, tumingin siya sa alchemical pill na may paghanga at inggit dahil ito ang pinakamahalagang alchemical pill sa hanay ng 7th grade alchemical pills. Kapag ininom ito, maaari nitong tulungan ang isang Paragon cultivator na makagawa ng breakthrough. Samantala, si Severin na kagagaling lamang sa Thunderbolt Tribulation ay naramdaman na mas lumalim ang kanyang koneksyon sa mundo matapos niyang makatawid sa Paragon. Ang koneksyong ito ay hindi lamang nagpalinaw sa kanyang pandama sa spiritual energy ng langit at lupa sa paligid niya, kundi nagbigay rin sa kanya ng kakayahang kontrolin at sipsipin ang kapangyarihan ng langit at lupa sa hangin. Noon, kinakailangan pang mano-manong sipsipin ni Severin ang spiritual energy mula sa langit at lupa. Ngunit ngayon, dahil nabuksan na niya ang tulay ng langit at lupa at naikonekta ang mga meridian point sa kanyang katawan sa panlabas na mundo upang makabuo ng isang dakilang sirkulasyon, ang spiritual energy ay kusa ng dumadaloy. Sa madaling salita, kahit hindi na i-activate ni Severin ang anumang cultivation technique, ang napakalaking dami ng spiritual energy ay kusang dadagsa patungo sa kanya, dahilan upang mabilis na tumaas ang spiritual energy sa kanyang katawan. Ang kapangyarihan ng langit at lupa na naglalabas ng kumikislap na mga ron ay patuloy na dumadaloy sa kanyang energy core na dati nang kumikislap na parang araw sa gintong kulay. Ang mga meridian point sa buong katawan niya ay nagbago at naging parang hindi mabilang na mga bituin, na nakabitin ng baligtad tulad ng isang kalawakan, habang ang pilak na liwanag ay dumadaloy pababa. Sa bawat pagkurap ng mga bituing ito, napakaraming spiritual energy mula sa langit at lupa ang pumapasok sa katawan ni Severin mula sa labas, dahilan upang patuloy na tumaas ang kanyang cultivation sa bawat paghinga. Kahit hindi pa ganoon kalaki ang pagtaas ng kanyang cultivation, kung ihahambing sa Supreme Saint ang kaibahan ay parang langit at lupa. Tutal, ang mga cultivator sa Supreme Saint ay hindi kayang palaging pataasin ang kanilang cultivation level tulad niya. Bukod sa pagkakakonekta ng kanyang katawan sa panlabas na mundo at sa pagbuo ng dakilang sirkulasyon ng langit at lupa na nagpapahintulot sa spiritual energy na pumasok sa katawan anumang oras, ang pinakamalaking pagbabago ay ang kanyang primal spirit sa loob ng energy core. Pagdating niya sa Paragon, ito ay naging lubhang naiiba kumpara noon. Ang primal spirit ni Severin ay namumulaklak ng gininto ang liwanag, parang isang munting Diyos. Ang gintong primal spirit ay hindi na kasing marupok tulad noong nasa Supreme Saint pa siya. May pakiramdam pa nga siya na kayanan niyang hindi lamang magpalabas ng divine sense kundi pati na rin ang primal spirit separation. Kahit pa maaarawan, hindi na natatakot ang kanyang primal spirit. Para itong tinatawag ng mga tao na spiritual out-of-body experience. Siyempre, ang pinakamalaking pagbabago ay ang pisikal na katawan ni Severin. Matapos makatawid sa Paragon, lalo pang tumibe ang kanyang katawan at umabot sa antas na halos makipagsabayan sa langit at lupa. Ang kanyang kulay tansong balat ay kumikislap ng bahagyang banal na liwanag. Kahit hindi masyadong namumukod ang kanyang mga kalamnan, naglalabas pa rin ang mga ito ng napakalakas na pakiramdam ng kapangyarihan. Ang kanyang dugo at enerhiya ay nag-aalab sa init, at gamit lamang ang lakas ng kanyang pisikal na katawan, kaya niyang magpakawala ng puwersang aabot sa 50 milyong libra. Sa katunayan, pakiramdam niya ay kaya niyang durugan ang isang low-grade spiritual treasure sa isang kumpas lamang ng kamay, o wasakin ang lahat sa loob ng ilang milyang saklaw gamit lang ang isang tapak ng paa. Ang kanyang dugo, enerhiya, at aura ay napakalakas kaya kahit nakatayo lamang siya ay para na siyang isang mabangis na halimaw. Mahihirapan ang sinuman na huminga kapag kaharap siya. Kahit ang katawan ng isang tunay na dragon ay hindi maihahambing sa kanya. Bukod dito, dahil sa napakaraming kapangyarihan ng langit at lupa na nalikha sa loob ng kanyang katawan, kasama ng kanyang lakas. Masasabing kung ihahambing sa panahon na nasa Supreme Saint pa siya, ang pagkakaiba ay parang langit at lupa. Hindi lamang ito makikita sa isip, katawan, at espiritu, kundi inilagay rin siya sa mas mataas na antas kumpara sa lahat ng karaniwang mortal. Sa pag-iisip nito, hindi napigilan ni Severin na huminga ng malalim. Habang mahigpit niyang kinukuyom ang kanyang mga kamao at nararamdaman ang lumaragasa na kapangyarihan sa loob ng kanyang katawan, pakiramdam niya ay madali niyang mapapatay ang isang cultivator na kapareho ng kanyang antas. Kahit pa ang kalaban ay isang level 2 Paragon,
Sa tingin niya ay maaari niya itong talunin gamit ang kanyang napakalakas na pisikal na katawan at mga spiritual treasure. Tungkol naman sa isang level 3 Paragon, kumpiyansa siyang kaya niyang tumagal ng ilang dosenang galaw ng hindi na pag-iiwanan. Hindi lamang siya isang henyo na walang katapat sa parehong antas, kundi isa ring pambihirang talento na kayang lumaban sa mga mas mataas ang antas kaysa sa kanya. Ang isang tulad ni Severin nakakapasok pa lamang sa Paragon ngunit may lakas na maihahambing sa isang level 3 Paragon ay tunay na napakabihira. Sa buong kasaysayan ng South Sky, kakaunti lamang ang ganitong uri ng tao. Kahit ang isang tanyag na henyo tulad ni Carl na reinkarnasyon ng sinaunang kapangyarihan ay hindi kayang lumaban sa mga mas mataas ang antas kaysa sa kanya. Hindi na kailangang sabihin pa, na puno ng kagalakan si Severin sa pagkaunawang ito. Sa masayang damdamin, dahan-dahan siyang bumaba mula sa himpapawid at dumating sa tabi ni Dayan at ng iba pa na tila natulala pa rin. Ang lahat ng nasa looban ay pinanood si Severin habang marahan siyang bumababa mula sa taas. Sa sandaling iyon, naglalabas siya ng nakakasilaw na banal na liwanag, na para bang siya ay bumaba mismo mula sa langit. Malalim na pagkagulat ang mababakas sa mga mukha ng lahat ng maramdaman nila ang aura na Paragon na nagmumula kay Severin. Paragon, nagtagumpay si Severin. Matapos makabawi mula sa gulat, na puno ng tuwa at kasiyahan sina Dayan at ang iba pa. Alam naman ng lahat na dahil sa napaka-misteryoso na talento ni Severin, ang pag-abot sa Paragon ay usapin lamang ng panahon. Tutal, bilang isang core disciple ng sekta, imposibleng maging karaniwan lamang siya. Bukod pa rito, matagal na nilang kasama si Severin at nasaksihan mismo ang kanyang pambihirang talento. Ang dahilan ng matinding pagkabigla ng lahat ay dahil walang sinuman ang nakapaghanda sa sobrang bilis ng kanyang breakthrough. Para sa isang karaniwang cultivator na makatawid sa Paragon, kailangan muna nilang tipunin ang kapangyarihan ng langit at lupa. Pagkatapos nito, daraan pa sila sa pagbabago ng primal spirit at sa pagpipino ng pisikal na katawan. Ang prosesong ito ay maaaring tumagal ng ilang taon hanggang higit isang dekada. Batay sa impormasyong nakalap ni Dayan at ng iba pa, kahit ang ibang core disciples na mga henyo rin ay nangangailangan ng ilang buwan upang makatawid sa Paragon level. Ngunit si Severin, mahigit kalahating buwan pa lamang mula nang pumasok siya sa training room. Ang ganitong kaikling panahon ay tunay na lampas sa inaasahan ng lahat. Kaya hindi nakapagtataka na labis ang kanilang pagkagulat, lalo na sina Dayan at ang iba pang mga asawa niya. Matapos makabawi, agad silang tumakbo patungo kay Severin habang sumisigaw sa gulat at tuwa. Tumakbo si Gilda palapit kay Severin at masayang nagsabi na napakahusay niya. Tutal, ang pinag-uusapan nila ay ang Paragon. Noon, hindi man lang ito naisip ni Gilda kahit sa panaginip. Paglapit niya kay Severin, agad niyang naramdaman ang malakas na alon ng panlalaking enerhiya na nagmumula rito. Ang nag-aapoy na aura ni Severin ay Ram-Agasa na parang isang napakalakas na puwersa ng kalikasan. Kahit si Gilda na isang level 5 Supreme Saint ay nakaramdam ng napakalakas na pressure. Para bang kusang sasabog ang kanyang kaluluwa. Naunawaan ni Gilda na ang pag-iral ni Severin ay ganap ng naiiba sa kanya, kaya tuwing nasa presensya siya nito ay may tuloy-tuloy na pakiramdam ng pangangilati at paninikip. Marahan niyang pinaikot ang spiritual energy sa loob ng kanyang katawan upang labanan ang kakaibang pakiramdam bago siya tumungala kay Severin at nagsalita. Ganito pala ang pakiramdam kapag nasa harap ng isang Paragon. Kung ikukumpara sa amin, ikaw ay parang araw at kami ay parang hamak na mga uod. Napangiti si Severin nang may kaunting pait. Napansin din niya na mahirap pa niyang ganap na itago ang sarili niyang aura dahil kaka-breakthrough pa lamang niya. Nang tumayo si Gilda sa harap niya kanina, hindi niya sinasadyang maramdaman ang isang hibla ng kanyang aura, dahilan upang malito ito. Nang makita iyon, agad na inactivate ni Severin ang kanyang mga teknik upang pilitin na pigilin ang kanyang aura sa loob ng kanyang katawan. Pagkatapos ay tumawa siya ng mahina at nagsalita. Ang Paragon ay talagang malayo sa naaabot ng isang Supreme Saint. Matagumpay na akong nakapagsanib sa langit at lupa matapos buksan ang tulay ng langit at lupa at e-connecta ang aking spiritual energy sa panlabas na mundo. Ang bawat isang atake ko ay may dalang buong kapangyarihan ng langit at lupa.
Matiyagan niyang ipinaliwanag sa lahat ang kanyang mga naranasan at pagkaunawa sa pag-abot sa Paragon. Naramdaman ni Dayan at ng iba pang kababaihan ang init at lambing sa paraan ng kanyang maingat na pagpapaliwanag. Ganito pala ang pakiramdam ng makatawid sa Paragon. Parang nasa ganap ka ng ibang antas kumpara sa amin. Hindi ko akalain ganito pala ang cultivation ng isang Paragon. Ano kaya ang pakiramdam ng makatawid sa Royal Paragon o sa Supreme Paragon? Nang mabanggit ang Royal Paragon, nagpakita si Severin ng ekspresyon ng paghanga at pananabik. Pagkatapos lamang niyang makapasok sa Paragon, siya ay tunay na naunawaan ang pagkakaiba nito sa Supreme Saint. Ang mga pagkakaibang ito ay hindi lamang makikita sa dami ng spiritual energy, sa lakas ng kanyang katawan, sa pagbabago ng primal spirit, at sa kapangyarihan ng langit at lupa, kundi higit sa lahat sa ebolusyon ng mismong pag-iral. Kahit sa Paragon, napakarami pa ring maaaring tuklasin. Tungkol naman sa Royal Paragon, hindi man lang maglakas loob si Severin na isipin kung ano ang magiging anyo nito. Tumawa siya at umiling. Matapos magising mula sa kanyang mga iniisip, tumingin siya sa mga kababaihang nasa harapan niya. Sa sandaling iyon, lumapit din ang Great Elder at ang iba pa. Masayang binati at magalang na binati ng mga elder si Severin. Binabati kita, Severin. Ikaw na ngayon ang unang nakatawid sa Paragon sa ating lahat, masiglang sabi ng Great Elder na may tuwang bakas sa mukha. Wala siyang ibang nararamdaman kundi malalim na paghanga kay Severin. Sabay lamang silang pumasok sa sekta, ngunit siya ay isang level 4 Supreme Saint pa lamang samantalang si Severin ay nakatawid na sa Paragon. Gayong ang bilis ng kanyang cultivation ay itinuturing ng mabilis sa loob ng sekta. Sa katunayan, ang pag-abot sa level 4 Supreme Saint sa loob lamang ng isang taon ay kahanga-hanga na at maituturing na talento. Ngunit wala iyon kung ihahambing kay Severin. Tanging paghanga na lamang ang nagawa ng Great Elder, kasabay ng tahimik na pagbuntong hininga. Minsan, tila ba tunay na immortal ang ganitong mga tao? Kung hindi, paano sila makakausad ng ganito kabilas? Matapos iwaksi ang mga kaisipang iyon, tumingin muli ang Great Elder kay Severin na may masayang ekspresyon at nagsalita ng may ngiti. Gaya ng inaasahan sa isang cultivator na may chaotic constitution. Lalong lumalawak ang agwat sa pagitan natin. Sa kabilang panig, hinaplos ni Woolrich ang kanyang mahabang balbas at casual na nagsalita. Mabuti at nakatawid ka bago magsimula ang Grand Tournament ng sekta. Sa kasalukuyan mong lakas, tiyak na ikaw ang lalabas na nangunguna sa torneo. Ngumiti at tumanggo si Severin sa lahat ng papuri. Sana nga. Ang pagkapanalo sa torneo ng sekta ay nangangahulugan na makakapasok siya sa Grundy Uno Sacred Land sa Middlebridge at magkakaroon ng pagkakataong maging isang sect leader. Hindi totoo kung sasabihin na hindi siya naaakit. Ang pagkakataong makapasok sa Grundy Uno Sacred Land pa lamang ay sapat na upang matukso ang sinuman. Ang Grundy Uno Sacred Land ay walang duda na isang dambuhalang superpower sa Middlebridge, lalo na't ang Grundy Uno sect na isang top sect ay may lakas ng loob na tawagin itong isang sacred land. Kabanata 2145. Kung paanong may hindi matitinag na posisyon ang Grundy Uno sect sa South Sky, ganoon din katatag ang Grundy Uno Sacred Land sa Middlebridge. Bukod pa rito, mas marami ang mga advanced cultivator sa Middlebridge at mas sagana ang mga yaman doon. Ang South Sky ay isa lamang panlabas na rehiyon ng Blue Realm, kung saan ang pinakamalalakas na cultivator ay umaabot lamang sa level 8 Royal Paragon. Samantalang sa Middlebridge, sagana ang mga Royal Paragon, at ang tunay na mga makapangyarihan ay ang mga Supreme Paragon. Maraming sekta sa rehiyong iyon ang may malaking bilang ng mga taong umabot na sa immortalidad, na nagpapakita ng napakalalim na pundasyon ng kanilang pamana. Isang bagay ito na hindi kayang ihambing ng South Sky. Hindi nakalimutan ni Severin kung bakit siya dumating sa Blue Realm. Ito ay upang umabot sa immortalidad. Patuloy siyang nagsisikap patungo sa layuning iyon, na umaasang balang araw ay muli niyang makakasama ang matandang baliw sa immortal level. Bigla niyang itinaas ang kanyang ulo at tumingin sa labas ng Pearlite Island. Sa himpapawid, may 12-dosenang sinag ng liwanag ang papalapit. Kabilang sa mga iyon ang siyam na Peakmaster at ang mga elder ng sekta.
Nang makita ito, itinaas ni Severin ang kanyang kamay upang alisin ang protective barrier sa himpapawid sa ibabaw ng Pearlite Island. Pagkatapos ay mabilis siyang lumipad paitaas at dumating sa pasukan upang salubungin sila. Ang unang dumating kay Severin ay si Miles. Paglapit ni Miles, pinagmasdan niya si Severin mula ulo hanggang paa na may paghanga bago siya tumawa at nagsalita. Ilang buwan lang tayong hindi nagkita, Severin, pero muli ka na namang gumawa ng malaking ingay. Ang 12 ng celestial visions na lumitaw nang makatawid si Severin ay tunay na nakakagulat. Lalo na sa mga disipulo ng 7th Mountain, ang kanilang mga sigaw ng pagkabigla ay umalangaw-ngaw matapos nilang masaksihan ang mga vision tulad ng Simon at Chaotep Blue Lotus. Dahil dito, nakaramdam si Miles ng kaunting pagkainggit. Noon, 2 o 3 celestial vision lamang ang lumitaw nang siya ay makatawid sa Paragon. Bukod pa rito, inabot siya ng ilang dekada bago niya marating ang antas na iyon, samantalang si Severin ay kalahating buwan lamang ang ginugol. Hindi pa banggitin na 1 taon pa lamang si Severin sa sekta. Noong kaedad ni Severin si Miles, siya ay pasuray-suray pa lamang sa Supreme Saint. Kaya hindi na nakapagtataka na napamura si Miles sa kanyang isipan nang malaman niyang si Severin ang gumawa ng breakthrough. Nang marinig iyon, marahang umiling si Severin. Masyado kang mabait, Mr. Miles. Hindi, masyado kang mapagpakumbaba, sagot ni Miles na may mapait na ngiti. Kung sa edad ni Severin ay umabot na siya sa Paragon, tiyak na nakataas na ng todo ang kanyang ilong sa ere. Sa madaling salita, hindi siya magiging kasing hinahon ni Severin. Sa pag-iisip nito, agad niyang inabot ang kanyang storage ring, kumuha ng 1 dekalidad na alchemical pill, at inihagis ito kay Severin. Ito ang regalo ko bilang pagbati. Labis na labis ang tuwa ni Severin nang matanggap niya ang isang 7th grade spiritual herb. Matapos ang huling alchemy session, kakaunti na lamang ang natira sa kanyang mga 7th grade spiritual herb. Iniisip pa nga niya kung saan siya makakahanap ng iba. Nang hindi inaasahan ay binigyan siya ni Miles ng isa. Ngunit bago pa man siya makapagpasalamat, may isa pang figure ang bumaba mula sa langit. Ang Pickmaster ng 6th Mountain na si Daniela ay pumasok sa kanyang paningin. Pagdating niya sa Pearlite Island, agad na itinuon ni Daniela ang kanyang tingin kay Severin. Bahagyang bamuka ang kanyang bibig sa pagkagulat nang maramdaman niya ang malalim na aura. Tiningnan ni Daniela si Severin nang may pagtataka at nagsalita. Binabati kita, magkapantay na tayo ngayon. Sandali siyang huminto at muling tumingin kay Severin na may halong inggit bago magkomento. Talagang ito ang unang pagkakataon na may nakita akong kasing edad mo na nakatawid sa Paragon. Kung nagawa ko noon ang nagawa mo ngayon, matagal na sana akong nakarating sa Midland. Napamura si Severin sa loob-loob niya. Kailangan mo pa ba talaga akong purihin ng ganyan? Isa kang Pickmaster, kasing lakas mo rin ako. Bago pa man makapagsalita si Severin, naglabas si Daniela ng isang pill na may matapang na halimuyak at iniabot ito sa kanya. Ito ang Spirit Stabilization Pill. Nabuo na ang iyong Solar Spirit dahil sa pag-abot mo sa Paragon. Makakatulong ang pill na ito upang patatagin iyon. Masayang tinanggap ni Severin ang pill matapos marinig ang kahanga-hangang benepisyo nito sa Primal Spirit. Kahit isa siyang 7th grade mid-rank alchemist, wala siyang oras upang gumawa ng mga pill tulad ng Primal Spirit Pill na makakatulong sa kanyang Solar Spirit. Dalawa ang dahilan nito. Una, nag-aalala siya sa kakulangan ng mga materyales, at ikalawa, matagal din siyang nasa seclusion. Matapos itong maingat na itabi, balak na sanang magpasalamat ni Severin nang biglang may ilang sinag ng bahagharing liwanag ang tumawid sa malayong kalangitan patungo sa kanya. Ilang pamilyar na figure ang agad na lumitaw. Naroon sina Rowan ng 8th Mountain, Laika ng 9th Mountain, Lesion ng 5th Mountain, at marami pang iba. Napansin pa ni Severin si Furlan sa hanay ng mga ito. Tumawa si Rowan, tunay kang karapat-dapat sa iyong katayuan bilang isang core disciple na madaling nakalalamang sa mga henyo tulad ni Uzer. Hindi pa man nagtatagal, nakatawid ka na agad sa Paragon. Ang mga breakthrough ay nagdulot ng mga kakaibang phenomenon sa paligid na nakaapekto sa buong sekta. Noong sandaling iyon, na-distract si Rowan habang pinipino ang isang spiritual treasure,
dahilan upang mabigo ang refinement at muntik pang masunog ang kanyang balbas dahil sa apoy. Binabati kita sa iyong breakthrough, sabi ni Laika habang nakatayo sa tabi ni Rowan. Hindi gaanong marami ang mga kayamanan ng Ninth Mountain, kaya mangyaring tanggapin mo itong 10,000 taong gulang na Royal Chalcedony bilang tanda ng aking taos-pusong pagbati. Ang palm-sized na Chalcedony na naglalaman ng puting likido ay iniabot kay Severin. Agad siyang napatingin dito nang may pagtataka sa sandaling makita niya ito. Ang ganitong uri ng bagay ay tunay na pambihira. Maaari itong ituring na isang bihirang kayamanan sa hanay ng mga 7th grade alchemical ingredients. Ang 10,000 taong gulang na Royal Chalcedony ay nabuo mula sa mga spiritual vein ng lupa. Dahil sa banayad nitong epekto at neutral na katangian, itinuturing ito bilang isa sa pinakamainam na sangkap sa alchemy. Ang salitang royal ay lalo pang nagpapataas ng antas nito kumpara sa karaniwang Chalcedony. Ang spiritual energy nito at ang bakas ng kapangyarihan ng langit at lupa ay sapat upang maituring itong isang 7th grade superior quality item. Ngumiti si Severin at inilagay ang Chalcedony sa kanyang storage ring. Pagkatapos ay nagpasalamat siya. Lubos kong pinahahalagahan ang iyong kabutihang loob. Maraming salamat. Mangyaring pumasok kayo. Bahagyang nagbago ang ekspresyon sa lalim ng mga mata ni Laika. Labis siyang naiinggit sa talento ni Severin dahil ang pag-angat nito mula Supreme Saint patungong Paragon ay nangyari sa loob lamang ng wala pang 1 taon mula nang pumasok siya sa sekta. Ang ganitong tagumpay ay lubhang pambihira sa kasaysayan ng mga cultivator sa South Sky. Marami ang mag-aakalang kathang-isip lamang ang ganitong mga kwento dahil hindi pa ito naririnig noon, ngunit personal itong nasaksihan ni Laika. Bago pa man niya mapag-isipan ng mas malalim ang mga implikasyon nito, nag-alok na rin ng pagbati si Lesyon ng Fifth Mountain. Tumawa siya, binabati kita sa iyong breakthrough. Hindi ko inakala na 1 taon lamang ang kakailanganin mo upang maabot ang antas ng isang Paragon. Uunlad ang ating Grundy Uno sect dahil sa iyo, at ang iyong pangalan ay maitatala sa kasaysayan ng South Sky. Tumingin si Severin sa kanila nang may bahagyang pagkataranta, bago niya napagpasyahang anyayahan ang lahat na pumasok sa Pearlite Island. Pagkapasok sa pangunahing bulwagan ng isla, umupo si Severin sa unang upuan habang may hawak na tasa ng mainit na tsaa. Tahimik niyang pinagmamasdan ng mga Pickmaster at mga elder ng sekta na nakaupo sa magkabilang gilid ng mesa. Ang kanyang pag-abot sa antas ng Paragon ay may napakalaking kahalagahan kaya't pinulong siya ng 9 na Pickmaster. Naroon din ang maraming elder na bihirang bumisita sa Pearlite Island. Mas nagulat si Severin kaysa sa anuman ng ipag-utos ni Oscar sa isang disipulo na maghatid ng mga regalo. Ang disipulong iyon ay nakaramdam ng sarili niyang kaliitan nang makita si Severin, at puro paghanga at inggit lamang ang kanyang nadama. Kilala niya ang mga nagawa ni Severin dahil isa siya sa mga disipulo na pinakamalapit kay Oscar. Sa loob lamang ng 2 buwan mula nang sumali, umangat si Severin sa 3. pwesto sa ranggo ng Alchemy Tower at hinamon si Emery, isang henyo. Pagkaraan ng 4 na buwan, narating niya ang 7. palapag ng Alchemy Tower at naging unang tao sa kasaysayan ng sekta na nakagawa nito bago mag-edad na 35, na nagbigay sa kanya ng karapatang magmana ng pamana ng isa sa mga dating pinuno ng sekta. Kamakailan, napatay ni Severin si Uzer ng Dayform sect at malubhang nasugatan si Sean ng Gaur matapos pumasok sa mga guho ni Wildfire. Di nagtagal, siya ay naging 7. antas na alchemist at hinirang bilang elder ng Alchemy Chamber ni Oscar. Sa huli, nakamit niya ang pag-abot sa antas ng Paragon. Ang isang karaniwang tao na makakagawa ng ganitong mga tagumpay ay ituturing na isang tunay na henyo. Ang mga naiinggit kay Severin at nag-aakalang ang pagkakahirang sa kanya bilang ika-6 na core disciple ay dahil lamang sa swerte ay mapipilitang magbago ng pananaw. Tiyak na mananaig ang inggit sa mga taong ikinumpara ang kanilang sarili sa kanya, lalo na't siya ay itinuturing na isang henyo na may walang limitasyong talento. Isang pakiramdam ang nabuo na halos imposibleng maabutan siya kahit pamaglaan ng 100 ulit na mas malaking pagsisikap. Inalis ng disipulo ang mga mapanghamak na kaisipan sa kanyang isipan, pinagtagpo ang kanyang mga kamay, at sinabi kay Severin, ito ay isang regalo ng pagbati mula sa pinuno ng sekta para sa iyong pag-abot sa antas ng Paragon.
Iniharap niya ang Heaven Spirit Pill na ibinigay ni Oscar. Nagliwanag ang mga mata ng lahat ng Peak Master at Elder ng sekta nang makita ang tableta. Ang Heaven Spirit Pill ay isang ikapitong antas na mataas na ranggo ng tableta na tumutulong sa pagpapatatag ng mga practitioner sa antas ng Paragon at nagpapalakas ng kapangyarihan ng langit at lupa. Maaaring hindi ito ituring na pambihira kumpara sa ibang ikapitong antas na mga tableta, ngunit may espesyal itong kahulugan bilang regalo mula kay Oscar, na malinaw na nagpapakita kung gaano niya pinahahalagahan si Severin. Ngumiti si Severin at ikinaway ang kanyang kamay, lumikha ng isang di nakikitang puwersa na humila sa tableta papunta sa kanya. Itinabi niya ito at nagpasalamat sa disipulo. Salamat, pakiparating ang aking pasasalamat sa pinuno ng sekta. Mainit na ngumiti ang disipulo. Gagawin ko, makakaasa ka. Pagkaalis ng lalaki, ibinaba ni Miles ang kanyang tasa ng tsaa at nagsalita ng may bahagyang pagmamalabas. Wala nang mas malinaw na patunay ng pagpapahalaga ng ating pinuno ng sekta sa iyo kundi ang pag-aalok niya ng Heaven Spirit Pill. May kaugalian ang sekta na magbigay ng mga regalo tulad ng mga espiritual na kayamanan at mga tableta sa bawat disipulo o elder ng panlabas na sekta na umaabot sa antas ng Paragon. Dalawa ang dahilan ng ganitong gawain. Una, nagsisilbi itong pagkilala at pagpapatunay ng sekta sa mga nagawa ng mga disipulo. Ikalawa, dahil ang mga Paragon ay nangangailangan ng mas mataas na antas ng espiritual na kayamanan, sapagkat halos wala ng silbi ang mga mabababang uri. Noong nakaraan, ang paghahanda ng mga regalo na ito upang bigyang diin ang tagumpay ng bagong angat na Paragon ay karaniwang inaasikaso ng mga elder ng sekta. Iba ang usapan kapag ang pinuno mismo ng sekta ang personal na nagbigay ng regalo. Kahit na ang tableta ay hindi itinuturing na pambihira, ang pagbibigay nito ay malinaw na nagpapakita ng kahalagahan ni Severin sa paningin ni Oscar. Bahagyang nalito si Severin sa mga sinabi ni Miles. Mabuti na lamang at hindi alam ng mga naroon na ang kanyang anak na si Celine ay alagad ni Oscar, kung hindi ay mas lalo pa silang magiging sobra sa papuri. Minamaliit ni Severin ang sitwasyon at sinabi na isa lamang itong swerte at hindi niya inaasahang matatandaan ng pinuno ng sekta ang isang tulad niya na walang gaanong pangalan. Natahimik ang mga elder at peak master nang tanggapin niya ang lahat ng kanilang papuri ng walang pag-aalinlangan. Pagkatapos ng ilang karagdagang papuri, umalis na ang mga elder at ilan sa mga peak master mula sa mga bundok. Tumingin si Daniela sa kanyang mga kasamahan at nagtanong kung ngayong nakamit na niya ang antas ng Paragon, kumpiyansa ba siya na makuha ang unang pwesto at maging junior sect leader sa paparating na paligsahan. Nang marinig ito ni Severin, una niyang sinulyapan ang mga natitirang elder sa bulwagan. Sina Miles, Rowan, Laika, at Daniela na lamang ang naroon, kasama ang ilang elder mula sa kani-kanilang bundok. Kasama rin nila si Ferland. Dahil sa tamang tiyempo ng tanong, naging alerto si Severin at napaisip sa sarili kung ipinahihiwatig ba ni Daniela na susuportahan siya nito. Ang paligsahan ng sekta ay sumusukat sa pag-unlad ng mga disipulo at nagsisilbing hamon upang piliin ang junior sect leader mula sa mga core disciple, pati na rin ang tutukoy kung sino ang makakakuha ng pwesto patungong Midland. Noong nakaraan, maaaring hindi ganap na naunawaan ni Severin ang kahalagahan ng paligsahang iyon dahil huli siyang sumali sa sekta. Bukod pa rito, karaniwan pa lamang ang kanyang antas noon, kaya hindi makatuwirang tanungin siya ng sinumang peak elder habang papalapit ang petsa ng paligsahan. Ang kanyang pag-abot sa antas ng Paragon ang naging dahilan kung bakit si Daniela mismo ang nagkusang magtanong. Malinaw ang kanyang intensyon. Di naglaon, napagtanto ni Severin na sina Daniela at ang iba pa ay nagpaplanong suportahan siya. Ang mga pangunahing core disciple, maliban kina Celeste at Raymond na hindi pa umaabot sa antas ng Paragon, ay tumatanggap din ng lihim na suporta mula sa maraming elder. Ang posisyon ng junior sect leader o ang kota para sa Midland ay isang bihirang pagkakataon. Kung makuha ni Severin ang unang posisyon sa tulong nila, tataas din ang kanilang katayuan. Sa kabilang banda, kung makakuha siya ng pwesto sa Midland at makarating sa Grundy Uno Sacred Land, maaari siyang magkaroon ng pagkakataong maging isang makapangyarihang Supreme Paragon at marahil ay umabot pa sa mas dakilang antas. Sa kanilang pananaw, ang talento at kakayahan ni Severin ay karapat-dapat sagalan.
Ang maagang pagbibigay ng suporta ay isang kalkuladong panganib na may kaunting mawawala kung sakaling mabigo. Ngunit kung magtagumpay, napakalaki ng mga gantimpalang maaaring makuha sa hinaharap. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Wala sa kanila ang handang manguunan kay Severin noon. Tutal, kakapasok pa lamang niya sa sekta at hindi pa ganoon kataas ang kanyang antas. Bawat isa sa 5 core disciple ng sekta ay may kani-kanyang lakas, at maging si Celeste na nasa huling ranggo ay isa ring bihirang henyo na may likas na talento sa alchemy. Ilang panahon na lamang at tiyak na maaabot na niya ang ika-7 o kahit ika-8 antas ng alchemy. Ang tatlong nasa itaas na sina Carl, Spencer, at Riley ay sunod-sunod nang nakalusot sa antas ng Paragon at malayong mas mataas ang narating. Si Carl lalo na ay nagtataglay ng isang malakas na banal na konstitusyon at pambihirang talento bilang sinasabing muling pagkakatawang tao ng isang sinaunang makapangyarihang nilalang. Kung magpapatuloy siya sa matatag na pagsasanay, posible niyang mapatatag ang kanyang posisyon at umabot pa sa mas matataas na antas. Noon, mas pinili ng mga elder ng sekta na suportahan si Carl kaysa kay Severin. Ngunit habang lumilipas ang panahon, lalong naging malinaw ang talento ni Severin at mas lalo pang naging kahanga-hanga ang kanyang mga nagawa. Nakapagsulong siya at nakalusot sa antas ng Paragon, bagay na nagpatunay kina Daniela at sa iba pa ng kanyang pambihirang talento at nagtulak kay Daniela na ipahayag ang tunay niyang saloobin. Nagseryoso ang mukha ni Miles matapos marinig ang tanong ni Daniela at nagtanong siya kung kumpiyansa ba si Severin na makuha ang unang pwesto sa paparating na paligsahan ng sekta. Pinag-isipan munang mabuti ni Severin ang tanong bago siya sumagot. Wala siyang masasabing tiyak tungkol sa pagkamit ng unang pwesto, ngunit ang makapasok sa tatlong nangunguna ay isang bagay na kaya niyang makuha. Ang kanyang pisikal na katawan ay naging kasing lakas na ng isang dragon mula nang maabot niya ang antas ng Paragon. Kasabay ng lumaragas ang lakas ng dugo at enerhiya, ang kanyang kakayahang lumaban ay kayang tapatan o higaitan ang karaniwang Paragon. Sa pagkakaalam niya, 4 lamang ang Paragon sa hanay ng mga core disciple, siya mismo, si Carl, si Spencer, at si Riley. Si Carl ang mas ikinababahala niya kaysa sa dalawa, sapagkat si Carl ay sinasabing muling pagkakatawang tao ng isang sinaunang makapangyarihan. Gayunpaman, maingat si Severin na hindi magbigay ng ganap na katiyakan sa mga Pitmaster dahil alam niyang maaaring may mga hindi inaasahang pangyayari. Subalit tiwala siyang makakakuha siya ng isa sa 3 nangungunang pwesto kaya ganoon niya binigkas ang kanyang sagot. Tila inaasahan na iyon ng mga Pitmaster, sapagkat nagkatinginan sila at tumanggaw ng may kasiyahan. Alam ni Severin na hindi niya dapat hayaang mauwi sa kayabangan ng tuwa sa kanyang tagumpay, sapagkat iyon ay magdadala lamang ng mabigat na pagkatalo sa hinaharap at sa pinakamasama ay kamatayan. Muling naging kalmado si Miles at sinabi na nais niyang ibigay kay Severin ang isang ika-7 antas na breakthrough pill. Isang krema na kulay na tableta na kasing laki ng hinlalaki ang lumitaw sa harapan ni Severin sa isang kumpas lamang ng kamay ni Miles. Ang bango nito ay nakapagpapasigla, at sa isang singhot pa lamang ay nakaramdam na si Severin ng malalim na kaliwanagan. Para bang ang kapangyarihan ng langit at lupa sa loob niya ay lalong nagsiksikan at nadagdagan. Masayang tinanggap ito ni Severin, sapagkat ang tableta ay sadyang ginawa para sa mga Paragon upang patatagin ang pag-abot sa mga yugto sa loob ng isang antas. Maaaring hindi ito gaanong kapaki-pakinabang kina Miles at Daniela na nasa ika-9 na antas na ng Paragon, ngunit para kay Severin na bagong lusot pa lamang sa antas na iyon, isa itong tunay na biyaya. Napatawa si Severin at sinabi na malaking dagdag tiwala ito para sa kanya. Kabanata 2150. Ang pagiging bukas ni Severin sa suporta ay nagdulot ng ginhawa sa mga Pitmaster. Napagpasyahan nilang suportahan si Severin dahil sa kanyang pambihirang talento. Hindi kulang si Carl sa suporta, sapagkat nakakuha siya ng tulong mula sa maraming tao kabilang ang unang 5 Peak Mountains at maraming elder. Ang grupo ni Miles, gayunpaman, ay nakaramdam na mas mababa ang halaga ng pagsuporta kay Carl, kaya't lumipat sila at nagdesisyon na suportahan si Severin. Halos lumiwanag ang mukha ni Daniela nang marinig ang sinabi ni Severin.
Sinasabi niya na aabangan nila ang kanyang mabuting balita. Dagdag pa ni Miles, may 10 araw pa bago ang paligsahan. Dapat gamitin ni Severin ang panahong ito upang patatagin ang kanyang narating at makilala ng husto ang kapangyarihan ng langit at lupa. Samantala, naglabas si Rowan ng isang palad na laki na itim na bato na may nakaukit na mga kasulatan ng pilosopiya. Napakaganda ng tanawin nito. Alam niya na marami ng nangungunang espiritual na kayamanan si Severin, ngunit nais pa rin niyang ialay ang isang Enlightenment Stone na natagpuan niya sa isa sa mga lihim na lugar ng South Sky. Maaaring maging kapaki-pakinabang ito kay Severin sa pag-unawa ng kaliwanagan. Tuwang-tuwa ang nadama ni Severin sa alok at agad niya itong tinanggap, sabay pasasalamat kay Rowan. Tumingin siya kay Laika, na bahagyang nahirapan sa pagbibigay ng regalo. Alam niya na kailangan niyang mag-ambag ng mahalaga, kaya sinabi niya na wala siyang talento sa espada tulad ni Miles, alchemy tulad ni Daniela, o sa pag-refine ng sandata tulad ni Rowan. Ang kanyang espesyalidad ay sa mga formation, kaya nag-alok siyang mag-set up ng isang formation upang tipunin ang espiritual na enerhiya para sa Pearlite Island. Sa isang mahinahong galaw ng kamay, hinawakan ni Laika ang isang punto sa hangin at ang masalimuot na pattern ng mga formation ay bumalot sa paligid ng isla. Ang espiritual na enerhiya mula sa langit at lupa ay pinagsama at naging makapal na puting ulap. Habang tumataas ang konsentrasyon, ang ulap ay naging maliliit na patak ng espiritual na likido, na isang tanda na ang espiritual na enerhiya ay nagkaroon ng mas masalimuot na likidong anyo. Natutuwa si Severin nang maramdaman ng tumaas na konsentrasyon ng espiritual na enerhiya sa Pearlite Island. Kung tuloy-tuloy ang pagsipsip ng formation, maaaring lumabis pa sa 10 ulit ang densidad ng espiritual na enerhiya kumpara sa labas. Kapanapanabik na panahon para kay Severin, sapagkat napakakapakipakinabang ng espiritual na enerhiya sa kanyang pag-unlad at alchemy. Matapos ma-set up ni Laika ng formation, tumayo si Severin at sinabi sa 4 na Pickmaster na ang kanilang suporta ay makakatulong ng malaki upang magkaroon siya ng pagkakataong makuha ang unang pwesto sa paligsahan.